May gagawin daw po at may mungkahing magsagawa ng investigasyon ang Senado patungkol po doon sa sinasabing wiretap conversation sa pagitan ng opisyal ng Chinese Embassy at ng opisyal ng Westcom at tinutukoy si Vice Admiral Alberto Carlos. Mukhang gustong tutukan ho dyan, hindi ho yung detalye kung hindi yung act na ginawa ng isang miyembro po ng diplomatic community. Ating maliwanagan ang nasa likod po ng mungkahi o plano pong yan, si Senator Francis Tol Tolentino nasa ating linya. Senator Tolentino, sir, good morning po. Si Orly po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, Senator. Ay, magandang umaga, Carly. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Maraming salamat sa pagtanggap sa napakaagang imbitasyon namin. Senador, ano ho ba ang unang-una? Ito ho ba ay imumungkahin nyo pa lang, ilalatag pa lang, o naikalendaryo na ho ito? At ano ang tugon ng inyong mga kapwa, Senador, sa inyo pong mungkahin na magsagawa ng investigasyon dyan sa wiretapping? Sa Martes na po ang investigasyon. Oh, naikalendar na. Opo, hindi po ito mungkahi lang. Naka-file na po ito. Ito po ay Senate Resolution 1023. Okay, clear. So sa Martes na po yung investigation at ang layunin po nito makita talaga kung merong wiretapping. Yung mga katanungan na bibigyan pa ba ng diin, bibigyan pa ba ng punto o pag-imbestiga yung naging laman o kung ano man yung transcript ng wiretap conversation na yan, Senador? Hindi na mabubuksan po 'yon pero hindi po 'yun yung layunin. Ang layunin po kung nagkaroon ng wiretapping na violation sa batas ng Pilipinas. Bagamat protektado ang Chinese Embassy sa Vienna Convention on Diplomatic Relations, pag sila ay lumabag sa batas natin, may pananagutan po sila. Dahil yun naman pong nilalaman na tinutukoy nyo, yun naman po dinideny na ng Department of National Defense na walang katotohanan. Sa bagay, yung parang new model. Mahirap naman pag-aksaya ng panahon yung new model na yan. Di natin alam kung sasakyan ba yan, kung ano ba yung new model na binabanggit sa usapan na yan. Meron ho bang tugon? Meron ho bang pinadala na hong mga imbitasyon sa mga resource person? Kabilang na ho siguro ang Chinese Embassy. Well, hindi ko pa ho alam yung kumitugon na pero yung mga ibang imbitado ay yung Department of Foreign Affairs, yung embahada ng China. Kasi marami na hong insidenteng ganito. Hindi lang po dito sa Pilipinas. May nangyari na po ito sa Australia. Ganon din po. Wiretapping din po nila ang Australian Parliament. May president na pala ito, Senador? Opo. Marami na po. At marami na rin po. Yun naman sa Seattle Consulate ng Russia, si Senta na Russian diplomats ang in-expel dahil nag-wiretapping din po sila. So yung mga ganitong insidente, hindi po ito kaunahan yung sa atin. So, hindi po pag-uusapan yung nilalaman masyado. Halimbawa po, bumati lang ng good morning o ni hao at natap po yun, bawal na po yun. So, may pananagutan po sila doon sa ilalim ng umiiral na batas. Ang pinakamabigat, pinamahagi pa raw didistribute pa raw sa ilang mga media outlets, Senador. Gano'n na nga po yun. May mga balita po tayong gano'n na maraming media na nakarinig. So, hindi natin alam kung ito ay AI, splice, kung ano pa man, subalit yung wiretapping ay yung pakikinig, pagdidistribute ng isang conversation na walang pahintulot yung mga kausap. Yung maaaring kahinatnan nito, tulad nga nung inyong binabanggit sa ilang mga kaso na, ang papatalsikin, siyempre, of course, madideklara ang persona non grata, ang official na yun ng embahada. Binabanggit nung nakaraan ng foreign minister ng China na mukhang may mga pagbabanta pa na wag gagawin yun. Hayaan magtrabaho kanila mga opisyal ng embassy dahil magiging mabigat ang repercussion o ang kapalit nito, Mr. Senator. Tama po, gaganti po sila. Ganun po yung ginawa nila sa Australia nung pinatalsik po yung ibang mga diplomats nila, nagbawas ng pag-import ng barley at saka wheat sa Australia, ang China. So, ito po ay pagpapakita na tayo po may control sa ating batas. So, declare ng persona non grata, pwede silang paalisin, pwede tayong mag-file ng diplomatic protest, pwede nating bawasan yung kanilang non-diplomatic personnel, hindi i-renew yung mga visa nila, yung mga clerical nila, kasi marami ho sila Ang dami hong konsulada nila, meron sa Manila, meron po sa Davao, meron sa Cebu, at meron sa Ilocos Norte. So, pwede pong magbawas yun. Nasa karapatan po natin yun at marami na hong incidents na ganyan. Kung gaganti sila o hindi, karapatan din siguro nila yun. Nasa kanila po yun. Pero sa atin po, pinapakita natin meron tayong batas na pinatutupad. Yun lamang po. Mukhang sa ilang pagkakataon kasi yata talagang pag ito ay ginagawa ng naayon sa batas, may record ho talagang China na talagang parang sumasama loob
naghihiganti. Tulad nga po yung may example. Pero kung sakasakali man, pwede kaya na kasabay din yan. Yung, kung aalisin, papalitan, willing naman tayong tumanggap. Palitan yung inyong mga opisyal at hindi na kinakailangan pang humantong na isara yung Chinese Embassy. Hindi naman siguro ganun na mangyayari, Hindi ho Senador. isasara. Hindi ho isasara. Good. Babawasan lang yung personnel. Mhm. Babawasan yung personnel. Yun po ay pagpapakita ng displeasure ng host country na Pilipinas. Meron bang pinag-uusapan na meron ba kayong siguro na uli-uligan na kausapin din si Vice Admiral Carlos kaugnay nitong incident? Kasi wala pang malinaw na kasagutan po si Vice Admiral Carlos dito sa usaping ito. Siyempre po siya ay nasa ilalim ng Sagdapahan Lakas ng Pilipinas, may chain of command, ganun po ang military line of communication at siya po ay naka-leave ngayon. So, titingnan po natin sa hearing kung ano po yung kalalabasan nito. Kasi hanggang ngayon po, nakabitin pa ho lahat yan eh. Kung ano yung nangyari, mag-iimbestiga raw ang NBI, mag-iimbestiga ang PNP, marami hong ulat na gano'n. Pero sa mga nangyayari ngayon, konektado ho lahat yan, pati yung mga kasamahan nyo, katropa nyo sa nasa papunta ngayon ng Baho de Masinloc. Yung nga po. Panghuli na lang siguro, Senador, siguro hindi naman masamang isipin na pwede naman siguro talaga maghanap tayo ng mas kasi mainit talaga ang na ngayon, mga pangyayari lalo na sa gilian sa West Philippine Sea. So mas maganda siguro kung may papalit na mas mahusay na Chinese ambassador. Ako okay lang siguro sa paningin ko, Senador Tolentino. Hindi yung salip na makatulong, mas nakakasama pa Senador. Ganun na nga po, ganun po ang diplomasya. Minsan po tama po yung pinadadalang tao, minsan mali yung hindi fit yung pinadadalang tao. So, tama po rin yung suggestion nyo. Kahit po may mga nangyayari po sa West Philippine Sea, sa Baho de Masinloc, sa Ayungin, patuloy din dapat po yung pag-uusap. Oo, yun ang mahalaga naman sa trabaho ng isang ambassador. Hindi ho yung mas minsan pag natatapatan yata ng microphone si Ambassador Wang kung ano-ano gustong sabihin, salip na makatulong talaga, nakakalala pa. At saka alam naman nilang bawal ho yung ginawa nila. Yung nga po. Sige po. Senador, makikibalita ho uli kami sa inyo dito, lalo na sa susunod na linggo, dito po sa inyong gagawing investigasyon dyan sa wiretapping na yan. Maraming salamat po, Senador Tol Tolentino. Salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapuso, Senador Francis Tol Tolentino, ang inyo pong napakinggan.